tayo ay pinagbuklod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga ganitong pagtitipon, lalong-lalo na sa Islam, dahil iisa lang naman talaga ang ating hangarin. Isa ang ating hangarin na tayo ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Dahil tayo dito sa mundong ito, alam natin tayo rito ay panandalian lamang. Tayo dito sa mundo ay bilang isang dayo. Dahil tayo dito sa mundo ay bilang isang dayo, ay mayroon talagang dapat natin alamin na ang isang dayo ay hindi siya panatag doon sa lugar na kung saan nandoon siya. Ibig sabihin, kasi ano ka doon para kang hindi ka taga doon, di ba? Lahat naman tayo naka-experience na pag ikaw ay bumisita sa isang lugar, maski gaano kagandang lugar ito, pero iba pa rin yung lugar na kung saan ka nanggaling. Hinahanap-hanap mo pa rin yun. So dito sa mundo, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiris sabil. Gawin nyo ang inyong sarili na nandito kayo sa mundo, na kayo ay naglalakbay o kayo ay isang estranghero. So dito tayo sa mundo, alhamdulillah, dito natin ginagawa ang mga paraan para tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. At dito rin ang mga daan patungo sa paraiso. Dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, kung bakit ito ay ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mag-ayuno, dahil alam natin ang dahilan nito, di ba? Ano ang dahilan na kung bakit tayo ay nag-aayuno? Taas ang kamay. Sinong sasagot? Pringles. Ano ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aayuno? Di ba? O sige, ang kapatid natin. Uy, kapag Marano, sige. Marano niya, sige. Itaas mo ng ganyan, o. Ganun, no? Ay, pupurungay niya lagi diya. Ginan. Inutano di pamuasa. Asrub sa isang sa inipalibot Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid mo katarunin musiku Quran. Igin man ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaysa Allah subhanahu wa ta'ala ang yamaratiya na inipalibot ra kanu sa mana niyan na kapamuasa inyo si bulan Ramadan sa lagid mo kinipalibot ng si kaya mana niyan na miyang orin. Na tunay antap ko kapamuasa. Tunay antap yan. Kuri ka na inisugo Allah so kapamuasa. Ngayon, umamuasa tano, tunay ka ko naguna. Ay sa pamanian na kakuha ko nga si kapamuasa ustad na ison ng kutay mana niyan na kapkalimpi wisi ko mana niyan na mga puso puting isa. Kaplimpi ko puso. Okay. Inutano pumuasa. Inutano pumuasa? Oo ay. Para tanong yung mana niyan na makampot sa yung mana niyan na... Di ka, tunay antap yan. Ano man yan? Antap o kapamuasa. O di ba? Antap po? Kapamuasa. Bro, ibig sabihin sa Maranao na ang tunay antap inutano di pamuasa. O yun, ganun yun. Ibig sabihin sa Tagalog, anong dahilan kung bakit tayo ay nag-aayuno? Nandoon tayo sa pag-uutos ng Allah, pagsunod sa kanyang pag-uutos. Bakit? Anong dahilan? Ano ang mapapala natin sa pag-aayuno? Kauto. Runimranaw niya. Barat yan na... Inutano pumuasa. Kayon. Kato na, last. Lagi ito kaya tururo Nabi sallallahu alaihi wasallam nang sama Ramadan imanan. Waktu Syaban, gufira lahu matakadab min dami. Paman antano rin, an wallah. Kuri kanan. Ano mo ni isa answer? Tunay answer yan. Anong sagot? Para makuha natin yung gantimpala. Gantimpala. Tapos ikaw? Takwa Ustad. Takwa. Para? Takwa Ustad, takot. Anong dalil? Dalil sa Quran. Anong dalil sa Quran? La'allakum tattaqun. Kauto, yuti antap.
aya anta painutan di pamuasa, kaantan mo makwaso imbalas wala arila yan, aguad ng tanong mabaluy ang mga kikalakan si Allah. La'allakum tattaqun. O di ba? So dahil ikaw panahon ay nakasagot ka, para mabigyan ng justice ang ano, puto? Mamaya na yung puto. Ito na, iba ito. Allahu Akbar. Oh. Hindi to bro, ito masarap to pero maanghang to, bigyan mo ako mamaya. Nangihingi pa, no? Mashallah. Okay, mga kapatid, so ibig sabihin, kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay para tayo ay maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago natin pag-usapan, ituloy itong usapin sa layunin ng pag-aayuno, kahigtan ng pag-aayuno, pakinggan natin ang isa sa ating mga kapatid sa Islam na para rin makamit natin ang gantimpala mula sa Allah na siya ay magbabasa sa atin ng Quran. Oo, isa siyang Maranao, walang iba kundi ang kapatid natin na si Abdul Aziz. Ari, Abdul Aziz. Abdul Aziz, batiya ka sa paraman wallah subhanahu wa ta'ala. Masih, cika. Mashallah. Paka kuat dito may mo sa kaya iwala din na aman kutib alaikum syam, di ba? Taman ko kuat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Masyaallah, ang kapatid natin siya ay hafid ng Quran. Masyaallah. First time yun pa yan. At first time na to na nakasama sa atin ng sa buwan ng Ramadan. First time pa. Oh, halika bro. First time din na mag-umrah. Allahu Akbar. Baraka. Takbir. Allahu Akbar. Ta nakisya first time pa na mag-umrah. Gupang abis biya ko mo. Kati kapten ngayon niyo. Napay ka tagong taon na yan. Katakan. Kailangan bro, dalawa ba? Sige, gini ibatiya nga na saan siya kapiya ka ibatiya nga at makuha nga subalas pay ka katagong niya at mapiya ka ni kung pipiya niran ka muntay sa ingat sika sa ito bara? Sa bayang. Ay, bayang rap sir. Bayang binilian. Bayang binidin, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, bismillah. Yalak na ba siya with mountain? Kenapa? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
mashallah, at binasa ng ating kapatid ang isa sa mga talata sa Quran at ganun pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakaingit pag tayo ay may mga kamag-anak, anak na hafid ng Quran. Kailan ba yun? Kahapon isang araw, si imam namin sa masjid, sabi niya, ay ito yung araw, mga buwan, na dapat ang isang Muslim ay mabasa niya ng Quran ng buong buo sa isang buwan ng Ramadan. Kinuwento niya yung kanyang sheikh sa isang buwan na babasa niya ang Quran ng 3 beses. Pamanap, ketamat yan sa Quran sa makatalo. Sigo, saulan. Masyado tayong nalinlang ng lipunan. Dahil nandito na tayo sa buhay ng social media, dito sa cellphone na ito, kasama na dyan ng si Meta, si Facebook, si TikTok, Instagram. Palibasa yun, hindi ako marunong dyan bro. Ang alam ko lang kasi Facebook, dapat pala maano rin ako. Pero, bro, ibig sabihin, itong mga ito, nalinlang tayo. Bakit? Ang laki ng oras na iginugugol natin dyan. Hindi ba natin napapansin? Ako mismo, aminin ko, ang laking oras na naigugugol natin ng panonood ng Facebook, pero alhamdulillah, sana tanggapin ng Allah kung ang Facebook ay ginagamit natin sa tama. Para sa kaluhuran ng Allah. Kasi ang mundo ngayon, hindi natin maiwasan, naglalaban ngayon ang kasamaan at kabutihan. So kung ang Facebook o ang social media, SOCMED na tinatawag nila, ay ito ay ginagamit ng iba ng walang kabuluhan, walang katuturan, kasalanan pa ang ginagamit nila dito yung iba, bakit hindi natin gamitin ito na maging pagsamba sa Allah? Pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pag-share natin sa mga videos ng ating mga ustad, ng mga masyayikh natin, pakikinig sa mga aralin sa Islam, at yung pagbasa ng Quran, itong mga ito. Kasi minsan dahil sa mundo ito, dahil kay Satanas, dahil din sa kagustuhan ng sarili natin, ang oras natin, alos karamihan, pinapanood natin sa Facebook, yung natutuwa ka, yung gusto mong tumawa, di ba? So, wallahi mga kapatid, napaka ano natin sa sarili natin, samantalang sinabi ng Allah sa Quran na walaqad ja'alna al-Qur'ana lidhikr walaqad ja'alna lil-Qur'ani lidhikr fahal min mudakkir. La, aid al-aya, ay shahada. Walaqad ja'alna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Pakitingin daw dyan bro, yung sa aya na yan, sino yung may internet. Walaqad yassarna al-Qur'an, yun ang sinabi ng Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Itinalaga namin, ginawa namin para sa inyo ang Qur'an na napakadali. Mayroon nga ba ika sa inyo? Sabi ito ng Allah sa atin ito pa mga kapatid. Tinatawag ng Allah o tayo ay tinatanong niya. Itinalaga namin, ginawa namin na ang Quran ay napakadali sa kanila para ito ay alalahanin ako. Mayroon nga pa ika sa kanila na nag-aalala sa Allah. Hal min mudakkir? Correct? Walaqad yassarna al-Quran. Kaya kalubul-bul demikiran sa Quran at ligo Allah. Mga kapatid, ang pagbasa ng Quran kung nahihirapan ka, mas malaki ang reward doon na ibibigay sa iyo ng Allah. Ang pagbasa ng Quran, hindi lang yung pagbasa, makinig ka rin. Parehas lang sila ng reward, pero mas malaking reward kung sino yung nagbabasa ng mas nahihirapan. Pero yung pakikinig, isa rin itong uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong buwan ng Ramadan na ito, na ngayon ay nakadalawampung araw na tayo ngayon. Ano ang nabago natin sa ating sarili? Ako wallahi kahapon, tinignan ko ang sarili ko, i-evaluate ko ba ang sarili ko. Alhamdulillah, mayroong na bago.
Alam niyo ng Allah. Alam ko yung sa sarili ko. Pero hindi ko na yung sasabihin sa inyo para hindi kayo maging marites. Para sa inyo, Ustad, ano nabago sa iyo? Hindi na yun. At least bro, may nabago sa atin. Itong buwan ng Ramadan. Paano natin tayo ay naging malapitin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Lalong-lalo na sa Quran. Tapos nung nasabi ko kay Imam, nasabi ko sa kanya, nabasa ko lang ngayon, hindi ko pa natatapos ang Quran. Ngayon nasa suratu Saba na ako. Inshallah malapit na rin matapos. Sabi niya, wallahi anta kaslan. Amrullah, hindi yan dapat sa'yo. Na ikaw nabasa mo ang Quran, hindi mo pa natatapos. Yung anak niya, natapos na niya, siya natapos niya. Anong ginagawa mo? Bro, anong ginagawa natin sa mundo? Hindi ba natin alam na pag tayo ay namatay na, magsisisi tayo na sabihin natin sa sarili natin, Ya Allah, nung ako'y nabubuhay, ba't hindi ko nabasa ang Quran? May isang leader, hindi ko mabagitin ang pangalan, asawa ng isang leader, na-appreciate ko po yung sinabi niya doon. Mayaman na siya, napapabilan sa magandang pamilya, mga anak niya, asawa niya, ganun. Ang sabi niya sa kanyang sarili, lahat na sa akin na pero iisa lang ang kulang na hinihiling ko sa Allah na pag ito ay nangyari, kumpleto na ito. Dahil ngayon hindi kumpleto ang lahat sa akin. Kulang ang buhay ko, kulang ang pamumuhay ko sa mundo dahil sa hanggang ngayon ay hindi ko pa alam masyado magbasa ng Quran. Kaya ako nagfo-focus na meron akong pinapapunta sa bahay para turuan ako ng Quran. Allahu Akbar. Tignan niyo yun mga kapatid. Tayo, marami na tayong narinig, nabasa, napakinggan, pero nasaan tayo dun sa sinabi ng Allah na وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ? Itinalaga namin na ginawa namin madali sa inyo ang Quran bilang pag-aalaala sa akin. Mayroon nga bang nag-aalaala sa akin? Mga kapatid, ang pag-aalaala sa Allah hindi katulad ng mga ibang pagsamba na may oras, may lugar, may panahon, may kondisyon. Magdasal ka, may kondisyon, hindi ba? Kailangan mo mag-ablusyon. Mag-umra ka, may kondisyon. Kailangan mo mag-ihram. Mag-hajj, pupunta ka sa haram. Mag-aayuno ka, kailangan may kondisyon. Anong kondisyon ng pag-aayuno? Taas ang kamay. Sino may alam? Kondisyon ng pag-aayuno. Bukod pa dyan sa Muslim, kondisyon ng pag-aayuno, kailangan nasa buwan ka ng Ramadan. Sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Although pwede tayo magsunat ng pag-aayuno. So, ibig sabihin mga kapatid, may mga kondisyon, may mga oras, lugar, gawain ng pagsamba. Pero maliban sa pag-aalaala sa Allah, 24/7, walang lugar, walang oras, pwede mong gawin. Tanungin natin ang sarili natin. How do we remember Allah often? Sige mga kapatid, sa 24 hours na nandito tayo sa mundo. Busy tayo sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa mga kaibigan natin, sa business, lahat. Samantalang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Yaong sila na naniniwala sa Allah, sa kaisahan ng Allah, at nagiging panatag sila sa kanilang pag-aalaala sa kanilang Panginoon. Mga kapatid, anong problema mo sa mundo? Anong pinagdadaanan mo sa mundo? Pera lang yan, trabaho lang yan, pamilya lang yan. Iiwanan ka rin yan ng mga anak mo, iiwanan ka rin ng asawa mo, iiwanan ka rin ng kahit sinong mga nandyan. Pero ang dapat, kung anong dapat pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, wala ito, para ito sa ating lahat. Ang ating ugnayan sa ating tagapaglikha. Na siya lang ang magbibigay sa atin ng tulong at sandigan at proteksyon at tunay na nagmamahal sa atin. Kasi huli ang lahat, imperno o paraiso tayo. Tapos dito sa mundo, hindi nyo ba alam, subhanallah, ang pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala na isa ito sa pinaka-malaki at malaking ugnayan natin sa Kanya. Ang ating pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullahi azza wa jal. Dahil pag inaalala mo ang Allah, naalala ka niya.
nakakabatid ang isang kwento ng isang kay Imam Malik. Naalala niyo yun, si Imam Malik? Hindi, si Imam Abu Hanifa, na noong siya ay napunta sa Basra, sa Egypt, sa Iraq, dahil meron siyang kukunin doon na isang hadith. Ari Chairman, siya niya Imam Abu Hanifa. Nung papunta siya doon, napunta siya sa Syria at nagpahinga sa isang masjid. Pero ito, magbibigay ito aral sa buhay natin. Pupunta siya doon dahil para lang sa pangangaral o pananiliksik ng kaalaman. Pagpunta niya sa Basra o sa somewhere in sa Sham, sa Damascus, nagpahinga siya sa isang masjid. Matanda na rin kasi, nag-edad na. Tapos nung nagpapahinga siya, oras na para palabasin ng mga tao, pinalabas siya. Hiniling niya doon sa Haris, na sabi niya kung pwede, magpahinga muna ako dito. Sabi ng Haris, hindi pwede. Mamno, katulad na yun dito sa Saudi Arabia, na pagdating ng oras ng pagdasal, pinapalabas talaga. So, talagang wala siyang nagawa, kundi lumabas si Imam Abu Hanifa. At nung siya ay nakalabas, si Imam Ibn Hanbal, si Imam Ibn Hanbal pala ito. Si Imam Ibn Hanbal, at nung siya ay nakalabas, yan ang madhab ng Saudi Arabia, si Imam Ibn Hanbal. At nung siya ay nakalabas, nakita siya ng isang tao na ang trabaho ng taong ito ay isang panadero. Ito ni panadero sa Marano. Gimbal siya paan. Anong tawag doon? Baker. Baker sa English. Nakita niya at nagagalit yung Haris. Sabi niya, ano bang nangyari? Sabi niya, itong matandang ito, gusto niya magstay sa masjid. Hindi pwede kasi mamno. So, naawa ang isang panadero. Dimbal sa paan. Sabi niya, sige, walang problema. Ako na lang magpapatuloy sa kanya. Sabi niya, Sheikh, dito na lang po kayo sa bahay ko. Pinatuloy niya si Imam Ahmad Ibn Hanbal. At nung siya ay nakatuloy sa kanya, dahil magpapaalam siya sa kinabukasan, mga bro, ang aral dito, Imam Ahmad bin Hanbal, kilala na tanyag na ulama na respetado na mahal ng mga tao sa oras ng kanyang kapanahunan. Tignan mo ang kanyang pagpakumbaba. Ang kanyang pagpapakumbaba noong siya ay pinalabas ng Haris, hindi niya sinabi na galing man ako sa malayo, kaya ako gusto ko magpahinga. O di kaya sinasasabi niya na ako man si Imam Ahmad bin Hanbal. Kung yun ang sinabi niya, talagang tatanggapin ng Haris na dito ka magstay sa bahay ko. Pero hindi niya sinabi yun. Tignan niyo ang pagkukumbaba ng mga ulama. Yun ang lesson na highlights na pwede natin makuha ang aral doon. Pero ang isa sa pinaka-aral dito, si Imam Ahmad bin Hanbal, nung siya ay nakatulog doon sa isang panadero, ang isang panadero na ito, paggabi na gumigising siya, anong ginagawa niya? Nagbe-bake. Tapos lagi siya nagbe-bake, nagsasabi ng Astaghfirullah, Astaghfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar. At bago humiling sa Allah na nagdarasal na nagda-istighfar, si Imam Ibn Hanbal na matanda na nagising siya sa pamamagitan ng pandinig niya na may nagdidikar sa Allah. Nung nakita niya itong panadero na ito na isang ordinaryo na hindi eskular, na hindi kilala at hindi tanyag, napaluha siya at namangha sa kanya. At nung naramdam ng isang panadero, sabi niya, Sheikh, nagising ko po kayo, sorry, ano bang nagising ko po ba kayo dahil sa pagtatrabaho? Sabi niya, hindi. Hindi ako nagising o na-disturbo mo. Pero namangha ako sa iyo sa katulad mo na isang ordinaryong tao na sa ganitong oras, lagi kang nag-aala-ala sa Allah. Lagi kang nagsasabi ng Subhanallah, Allahu Akbar, istighfar, ganyan. Umihiling pa sa Allah, bago umihiling sa Allah, nag-istighfar. Ito ba sabi niya, ginagawa mo? Lagi, sabi niya, Sheikh, nasanay ako na hindi kumpleto ang araw ko, na hindi ako mag-fikr at mag-aala-ala sa Allah. At bago ako humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-istighfar ako. Sabi niya, Sheikh, sa pag-istighfar mo, anong mga hinihiling mo? Sabi niya, Sheikh, lahat ng mga hinihiling ko sa Allah, natutupad. Dahil sa pamamagitan ng aking pag-fikr sa Allah. Sabi niya, lahat natutupad, sabi niya, lahat.
Pero hanggang ngayon, iisa lang ang dua ko na hanggang ngayon hinihiling ko sa Allah na sana makamit ko ang dua na yun na hanggang ngayon hindi ko pa siya nakakamit. Sabi ng Sheikh, ano yung dua mo na hindi mo pa nakakamit hanggang ngayon sa dami ng panahon na di ka mo? Sabi niya, Sheikh, hinihiling ko sa Allah na sana balang araw makita ko, makasama ko, o makilala ko si Imam Ahmad Ibn Hanbal. Allahu Akbar. Upamakawan ka rin, inan na to na. Sabi ni Ahmad Ibn Hanbal, hindi mo ba alam ng kaharap mo ngayon ay yung dati mo pinapanalangin sa Allah? Isang ordinaryong tao, isang hindi kilala at hindi tanyan. Mga kapatid, ang pag-aalala sa Allah, pwede natin ang gawin kahit saan oras. Ngayon na nandyan ka, naalala mo ang Allah, di ba? Special yan, ugnayan mo yan sa Allah. Hindi ka na kailangan na ibunyag, malaman ng isang tao, hindi, ikaw mismo. At pag naalala mo ang Allah, naaalaala ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun nga, isang kasabihan din ng mga pantas na ad-dhikru lil qalbi kasamaku fil ma'i wa kayfa idha faraka al-samaku al-ma'a. Ibig sabihin, ang pag-aalaala sa Allah ng puso ng bawat isa sa atin ay katulad dito ng isda sa tubig. Ano na lang ang mangyayari sa isda kung ang tubig ay mahiwalay siya sa isda? So natural, mamamatay, di ba? So alhamdulillah mga kapatid, isa ito sa dhikr sa Allah, itong ating pag-uumrah. At insyaAllah, alam ko, bawat isa sa atin pagod ngayon, kailangan muna natin magpahinga at susundan lang natin yan ng mga next ng ating mga program. Gandin pa lang tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang ating umrah. Allahumma amin. Parahamin natin ang ating dua mga kapatid dahil itong paglalakbay natin, 2 o 3 ang tanggap na gantimpala. Ang panalangin ng isang manlalakbay, tinatanggap ng Allah. Ang panalangin ng isang nag-aayuno, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panalangin ng isang siya ay mag-uumra, tinatanggap ng Allah. So saan ka pa? Lahat ng hilingin natin, makamunduman o mapasabuhay natin, hilingin natin yan sa Allah, ang ating tagapaglikha, ang kapatawaran at ang kanyang habag. Barakallahu fikum, yajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.